Jonathan Galang, dati rin pong nasa counterintelligence ng PNP. Colonel, magandang gabi. Admar at MJ po muli sa SMNI. Maraming salamat sa inyong oras. Good evening, sir. Good evening, MJ, Admar, at sa lahat po ng ating mga nanonood ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Opo, balikan lang natin po yung naging impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin po ninyo, batay po sa paliwanag ng disbursing officer and at the same time doon din sa pagtatanong po ng depensa, makatarungan lang po ba yung paggamit ng confidential fund po ng Office of the Vice President? Isama na natin yung sa Department of Education, Colonel. Well, gaya po nung nabanggit ko na dati, no? Doon po sa pinresinta ng defense at saka doon po batay po doon sa mga dokumento na na-presenta during the hearing. Simple lang naman po yung yung pong sinasabi is merong notice of disallowance simply because meron lang pong mga documentary requirements na kailangan nilang i-rectify or kailangan nilang i-update. As far as usage, wala po sa akin po, sa aking observation is wala po akong nakikita na violation. Also to consider na hindi pa rin pala final yung decision, wala pa nga palang decision yung COA regarding dun sa disallowance notice. So parang parang premature yung naging procedure na ginagawa ngayon ng prosecution. Opo, ginagawan po nila ng issue lalo na po sa side ng prosecution yung pong bigay ng pera mula sa disbursing officer doon sa security officer, at ang paniniwala po ng SDO ay tama at naayon sa Joint Memorandum Circular number 15 ang naturang pagbibigay niya, no? Kasi ang paliwanag niya, hindi naman ako yung haharap at pupunta doon sa bundok, haharap doon sa mismong pagbibigyan or beneficiary ng confidential fund. Tingin nyo po, sang-ayon kayo dito sa naging paliwanag ng SDO at parte pa rin sa kanyang pagdi-disburse yung mismong pagbibigay ng pondo doon sa security officer at paghingi sa kanya doon sa security officer na mga kinakailangang mga datos for liquidation po. Tama po yun, hindi po trabaho nung disbursing officer na bumaba sa ground at makipag-interact dun sa mga informants or operatives natin on the ground. Trabaho po talaga yun nung what we call the case operations officer. In this case po, I think it was Colonel Lachica yung mention nung SDO. Kasi po wala po sa job description nung disbursing officer na siya yung dapat na humaharap. Kasi nga po, as I was explaining previously, pag wala po kasing exposure yung tao sa ground operations, especially when you're talking of intelligence operations, very dynamic and very complex po ang galawan sa baba. Kaya po talagang hindi po basta-basta yan. Tapos i-require natin yung disbursing officer na siya mismo mag-aabot. Parang napaka-unang-una po, wala sa kanyang job description. Secondly, risky po yun sa part nung disbursing officer kung gagawin niya yun. Opo. Pati rin po yung pagpaplano, Colonel, kini-question din nila dahil bakit daw nakasama yata itong si Colonel Lachica na si Lachica naman ang mag-i-implement. Hindi daw akma yun. Pero hindi ba mas questionable kung gagawa ng programa itong SDO na may patungkol sa security or sa pag-implement ng confidential fund? Di po ba mas doon may question kung siya lang ang gumagawa noong operation na yon na hindi nasaklaw sa kanyang job description, sabi nyo nga po, Colonel?
Wala pong ibang makakapagpaliwanag ng proper disposition or liquidation ng intelligence or confidential funds except po yung case operations officer na nag-prepare ng case operational plan. Nandun po kasi yon, siya po ang nagpapaliwanag doon sa COPLAN na yon. Siya po ang nagpapakita kung ano po yung nature ng operation, yung mga logistical requirements, command and control ng operations na gagawin nila. So there is no other person po na more qualified na magpaliwanag kundi yung case operations officer. Hindi po trabaho disbursement officer yun. Opo, Colonel, Sir Joe, si MJ po ito. Sir, na Hi, MJ. makailang beses pong nabanggit sa hearing, natanong sa impeachment trial, yung proper security clearance noong pong mga auditor na nagsusuri doon po sa paggamit po ng confidential funds. Gaano kahalaga yun, sir, na meron silang proper security clearance para hindi lamang po paper audit yung ginagawa nila, kundi appreciation po nung mga detalye na pinagamitan po nung pondo ng sa confidential funds. Tama po yun, tama yun MJ Tignan mo yung during the hearing proper itself merong nakita nyo merong mga information na di-disclose publicly. Opo. In fact, I think I see this ang problema kasi dito I think is sa Commission on Audit because naglagay sila ng kanilang mga auditors na who do not have the proper qualifications to process these funds. Makikita mo there was one instance yung previous hearing na tinanong ni Senator Lacson yung ating witness na hanggang sa kung meron siyang security clearance na inamin nung witness na wala. So hindi ka qualified dito ngayon mag-interpret nitong at mag-process nito kasi iba ang iba ang nature ng pag-audit ng intelligence funds as compared to the regular government funds or government releases. Kasi meron itong component ng ng national security. So hindi basta-basta ito dinidiscuss like yung what happened dun sa the other day na dinidisclose na tinatanong na yung witness na ito yung mga operations nila, specific details na So nako-compromise talaga yung yung ating national security kasi nga yung mga confidential matters na hindi dapat dinidiscuss publicly, especially operational aspect ng intelligence, nababanggit na publicly. So, if you would notice, tingnan mo, yung mga left-leaning politicians, very eager silang umattend nitong hearing na to. Lagi silang nandyan, hindi sila nawawala. Bakit? Kasi nga, na-expose na yung ating mga security operations. Nalalaman nila ngayon. So, I'm just wondering bakit parang walang reaction yung ating mga military or law enforcement agencies regarding this. Walang nagre-react. Dapat meron nang nagko-call out nito. Kasi na to yung sabi nga natin nitty-gritty ng operations dinidiscuss. There was even I mentioned as I recall yung post operations briefing kung saan hotel ginawa. Yung mga ganong bagay sa sa ordinaryong tao. Pakikinggan lang nila 'yon. Yan pala Pero sa mga kalaban ng estado, napakalaking bagay noon kasi you are disclosing na-establish na nila, napapattern na nila ngayon yung mga operational natin ng mga security people natin. Nagkakaroon na sila ng pattern. Opo. Kaya
Ako natatakot ako sa ginagawa nila nitong lately, lalo na itong discussions nung specifics. Opo. Tsaka akala natin, anti-leftist ang gobyerno. Para pumapabor sa leftist, sir eh. Yung Marcos Jr. government eh. Tingin mo, sir. Nagulat niya ako nung kahapon ba yun na nakita ko yung isang convicted na politician nakaupo pa dun sa Sa likod. Gallery. Sa gallery. Pulang-pula pa eh. 'Di ba? Sabi ko nga yun diyan sa video yan, kikita doon sa video ngayon eh. Parang I don't know what's the issue with our government now na parang very lenient tayo doon sa alam natin na kumakalaban sa estado. Nakakatakot sa totoo lang. Opo. So, pag walang sita, means may cooperation. Sir Joe, walang sita eh. Okay Well, lang eh. Your guess is as good as mine. Opo, lalo pat may tanong dito, actually, tinatanong ni Ma'am Malu Tikia, Professor Tikia, 6 days ago, sabi niya sa kanyang post sa Facebook, to the intelligence community of the Philippines, are you not alarmed by the impeachment trial on the presentation of protective ops work? You okay with that? With a question mark. Kasi nga, na-expose na eh, yung mga step by step o yung proseso na paano natin kinakandak yung ating mga surveillance, counter-surveillance operations against enemies of the state. Nababasa na. So, pag hindi ito nagkaroon ng intervention from the government security forces themselves, I don't know what will happen to us in the near future. Nakakatakot. Opo, mabuti na lang at may mga retired officers na nagsasalita kagaya po ninyo na nagpo-point out sa kahalagahan po ng isyung ito. Dagdag pa nito, sir, itong nangyari ngayong araw no na actually kalawang sunod na ito ngayong taon na malaking issue po sa school campus. Ano tingin mo dun, sir? Mali ba noong si VP ay naghingi ng confidential funds o binigyan ng confidential funds sa DepEd na gamitin ang pondo sa ganoon pong nature, lalo pat may mga resulta na po no ng karahasan sa mga campus na supposed to be a safe zone sa mga estudyante? Yes, itong mga latest I think this is na talaga trend na ngayon sa mga kabataan natin na siguro influensya rin ng aside from social media, itong mga nauuso ngayon ng mga games online na medyo talagang violent. Now, as far as the intelligence funds is concerned dun sa DepEd, as I understand it, kaya yan na ginawa ni Vice President Duterte is precisely because ang iniiwasan nga natin, ang ating kina-counter dyan is yung radicalization ng ating mga kabataan. During my time kasi, when I was still in the service, meron ng mga nangyayari na teach-ins or indoctrination as young as elementary students. Slowly, ini-expose na nila yung mga bata sa mga social ills, issues affecting our nation. Pero sinisimula nila yan dun sa locality. Ano yung mga issues sa locality? Tinitignan nila yung extreme poverty, yan, ini-exploit nila yung mga ganyan. Bakit naghihirap yung mga tao? Tapos bibigyan nila ng justification niya na papasok na nila yung political issues. Pagdating ng high school niyan, diyan na yung other aspects ng social ills natin. Hanggang dumating dun sa college level or sa tertiary education na meron na silang tinatawag natin na mga exposure, meron na silang mga activities outside the school na dinadala nila itong mga bata na ito, pinapa-experience nila, pinaparanas nila doon sa mga bata para ma-inculcate sa isip ng mga bata yung kanilang doktrina at ni-radicalize nila ito.
Kaya kung mapapansin nyo, every time merong mga mass actions, tingnan nyo kung gaano ka yung sabi nga natin yung kapusok, yung damdamin ng mga kabataan natin during rallies and demonstrations. Kasi na-radicalize na sila. Hindi lang sila we call it influence na eh. Hindi lang simple infiltration. When you say an area or an organization is influence, almost 100% ito na brainwash na nila. Opo. Speaking of brainwash, Colonel, gaano po kadelikado na mismo yung gobyerno natin ay unti-unti nang napapasok nitong CPP, NPA, NDF at nagkakaroon na ng tinatawag ng mga dating taga CPP, NPA, NDF na tactical alliance po, no? Lalo na kung meron silang common enemy sa katauhan po ng mga Duterte, gaano ka delikado ito sa atin pong gobyerno sa kabuuan at ano po ang magagawa ni Ordinaryong Juan de la Cruz para ito po ay maagapan o mapigilan po, Colonel? Well, we have to remember nakailang peace talks na tayo, nakailang negotiations na tayo na instead na makita natin yung genuine na recovery at saka yung reconciliation natin dito sa mga armadong grupo na ito ng CPP, NPA, NDF. Hindi nangyayari eh. In fact, during the time of then former President Rodrigo Duterte, di ba ma-recall natin, kinuha pa nga niya sa cabinet yung mga identified natin na member nung mga left-leaning groups. Yung isa ginawa niyang, I think it was secretary ng DAR. And then we have yung isa, yung sa DepEd. Pero despite those efforts of the former president, nakikita natin na parang wala silang satisfaction. So, dito makikita nyo talaga at maobserbahan ng isang ordinaryong tao, hindi sila after ng reconciliation. Hindi sila after sa peace. What they want really is to overthrow the government and put in their system. Yun ang nakakatakot dito eh. If you would, hindi ko lang kasi ma-discuss yung entirety, medyo mahaba yun. Pero try to visit yung mga commentaries ni Sir Jun, si General Jun Parlade. Entering fourth phase na tayo eh nung kanilang plano, yung master plan ng CPP, NPA, NDF. Nasa government na sila eh, nakapasok na sila. And now this is happening. Nakita nyo nga na parang blind na yung mga authorities natin sa ginagawa nila. Parang tinotolerate nila. So, in a way, nagkakaroon na sila ng advantage dun sa mga pinupurso nila na objectives. And sad to say, maganda na sana yung naging resulta nung nagawa noon sa NTF-ELCAC eh. Talagang ako, I would say, nakita ko yung effect talaga na talagang crippled sila eh. Hindi na sila ganun Pero ngayon, look at them now. Ilang beses na merong encounter, merong pang mga foreign nationals, mga Filipino-Americans na rescue during armed operations between the government troopers and this NPA cadres. So, makikita nyo yung extent na parang nasasayangan ako dun sa naging effort ng NTF-ELCAC before. Sayang. Opo. Colonel, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Thank you, Sir Joe.